tahimik na laban ni Kim Chiu, ang yakap luha at ang walang sawang suporta ni Paolo Avellino sa gitna ng pagsubok. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa entablado ng Issue Time, isang lugar na dapat ay puno ng tawanan at kasiyahan. Nasaksihan ng sambayanan ang isang sandali ng kalungkutan at kahinaan na nagdulot ng malalim na epekto sa publiko. Ang dating masiglang si Kim Chiu na kilala sa kanyang ngiti at enerhiya ay biglang naging tahimik at halos hindi makapagsalita habang pilit na kinukontrol ang tunay na sakit na kanyang pinagdadaanan. Ang emosyonal na pagbagsak na ito ay nagbigay ng isang napakalakas na mensahe. Kahit ang pinakamalaking bituin sa industriya ay may pasanin na minsan na hindi na kayang dalhin ng mag-isa. Ang mga matang puno ng luha ni Kimi habang pilit niyang pinipigil ang kanyang sarili sa pagbibigay ng komento o pagpapakita ng tunay na nararamdaman ay nagbibigay ng isang walang imik na mensahe tungkol sa tindi ng kanyang personal na laban. Hindi niya direktang ibinunyag ang detalye ng mga problema. Naramdam ng mga manunood at ng kanyang mga kasamahan ang bigat ng kanyang damdamin. Sa gitna ng lahat ng ito, lumulutang ang pangalan ng isang tao na naging simbolo ng kanyang lakas at katatagan, kaligtasan at emosyonal na kanlungan, si Paolo Avellino. Kinumpirma ng maraming nagmamalasakit na komento na si Paolo o Pao ay laging nandyan siya, ang constant na anino, ang umaalalay na tinityak ang kanyang kaligtasan at emosyonal na kaginhawaan habang hinaharap niya ang matitinding hamon at pagsubok sa kanyang buhay. Ang presensya ni Paolo ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng suporta ng isang kaibigan o kasamahan sa trabaho. Ito ay naging isang kailangan para sa kaligtasan at emosyonal na katiyakan ni Kimi sa panibagong panahon ng marami niyang iniisip at pinagdadaanan. Ang pagiging laging humabakod ni Pao ay isang malinaw na tugon sa pamangailangan ng aktres na nagpapakita na sa likod ng glamorosa niyang buhay may mga krisis na nangangailangan ng tapat at pisikal na proteksyon. Ang tila simpleng pag-aalalay na ito ay nagpapatunay na ang tunay na suporta ay hindi naghihintay ng formal na pahintulot kundi kusang ibinibigay sa oras ng pangangailangan. Ang pag-iisa ni Kim Chiu sa kanyang kalungkutan at ang kanyang halos hindi makapagsalitang kalagayan sa Showtime ay nagbigay daan sa mga netizens upang magbahagi ng kanilang mga saloobin na nagpapatunay sa universal na katotohanan. Lahat tayo ay napapagod. May isang komento na nagbigay diin sa ideya na true na to. Napapagod din naman tayo at kailangan din natin ng yakap at tulong ng iba, lalo na ng pamilya. Ito ay isang panawagan sa simpateya, isang pagkakilala na kahit ang mga strong na tao na nagpapaka-strong para sa kanilang mga mahal sa buhay ay may mga sandali ng kahinaan. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang kawalan ng damdamin. Ito ay nangangahulugang patuloy na lumalaban kahit na nasasaktan. Ngunit tulad ng sinasabi, may hangganan ang lahat at ang pakiusap ay sana naman huwag nila tayong sagarin at maging sensitive na lang. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng malalim na bigat na nagpapahiwatig na ang pinakamalaking pinsala ay nagmumula sa mga taong dapat sanang pinagmumulan ng pagmamahal. Ang pinakamahirap na aspeto ng laban ni Kimi, batay sa mga insightful na komento, ay ang pagkakasangkot ng pamilya, isang nagbabahagi ang nagpapahayag ng matinding katotohanan. Ang hirap maglabas ng sama ng loob pag-involve ang sawayan ng pamilya kasi nagmumukha ang kontrabida. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng pasanin ng aktres kapag ang pinagmula ng iyong sakit ay ang mismong tao o grupo na inaasahan mong magbibigay ng suporta at pagmamahal. Ang pamilya. Ang pagtatangkang magsalita ay tila nagiging isang pag-atake na nagpapalit sa biktima at ginagawang kontrabida. Ang taong naghahanap ng kalayaan mula sa sakit. Ang takot na magmukhang masama sa mata ng publiko at higit sa lahat sa mata ng kanyang sariling pamilya ay nagtulak kay Kimi na manatiling tahimik at kimkimit ang kanyang kalungkutan. Ito ay isang dilema na kinakaharap ng marami, ang pagitan ng pagiging totoo sa sarili at ang pananatiling tapat sa pamilya. Ang panawagan ng mga netizens ay hindi lamang para kay Kim Chiu, kundi para sa lahat ng nakaranas ng ganitong uri ng laban. Huwag natin silang sagarin, ito ay isang pagmamakaawa para sa pag-unawa at paggalang sa emosyonal na kalagayan ng bawat tao. Ang pagiging sikat at mayaman ay hindi proteksyon laban sa kalungkutan at pagod. Ang emosyonal na pasanin ay pantay para sa lahat. Ang mga tao ay dapat maging sensitibo sa kalagayan ng iba, lalo na ng mga taong nagpapakita ng labis na lakas at tatag, dahil sila ang kadalasang labis na nagtatago ng kanilang tunay na hina sa likod ng isang maskara ng katapangan. Ang papel ni Paolo Avellino sa naratibong ito ay isang malakas na patunay na ang tunay na suporta ay hindi nangangailangan ng maraming salita o grand gestures.
Ang kanyang tahimik na presensya, ang kanyang tapat na pag-alalay sa likuran ng kamera at ang pagiging handa niyang maging sandalan ni Kimi ay higit pa sa anumang public statement. Sa gitna ng bagyo, si Pao ang matibay na sandalan na hinahanap ng lahat. Ito ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng pagkakaroon ng isang taong maaasahan, isang kaibigan o isang kasamahan na hindi kahuhusgahan, hindi magbibigay ng payo ng hindi hinihingi kundi tatanggapin ka sa iyong pinakamahinang sandali at titiyakin ang iyong kaligtasan. Bilang pagtatapos, ang karanasan ni Kim Chiu ay isang malalim na paalala sa sangkatauhan. Ito ay nagpapakita na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan, kundi ang patuloy kapag lumalaban kahit napapagod ka na. Sa kanyang laban, siya ang nagiging simbolo ng lahat ng nagdurusa ng tahimik at sa suporta ni Paolo Avellino. Mayroong pag-asa na ang lahat ng pagsubok, gaano man kabigat, ay magtatapos din. Laban lang ang mensahe dahil hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang pagiging bukas sa paghingi at pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kwento ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay isang testamento sa kapangyarihan ng tunay na koneksyon ng tao sa panahon ng matinding pangangailangan. At sa kabilang banda, ang matinding laban ni Kim at Pao, paghahanap ng kapayapaan sa Padre Pio sa gitna ng sigalot sa pamilya. Sa mundo ng showbiz na puno ng kislap at ingay, madalas nating nakakalimutan na ang mga idolo natin ay tao rin, may pinagdadaan ng sakit at problema. Kamakailan ang mag-asawang sina Kim at Paolo ay muling naging sentro ng atensyon, ngunit hindi dahil sa kanilang trabaho kundi dahil sa matinding pagsubok na kinakaharap nila, lalo na si Kim sa harap ng sunod-sunod na mga isyu na may kaugnayan sa isang malapit na miyembro ng pamilya na kinilala bilang lakap. Nagdesisyon ang mag-asawa na magtungo sa isang sagradong lugar, ang Padre Pio Church. Ang pagbisita nila sa simbahan ay higit pa sa simpleng pagdarasal. Ito ay isang malalim na paghahanap ng kapayapaan ng isip at kaluluwa. Sa gitna ng matinding bagyo ng mga pambabatikos at galit ng publiko, lalo na ang mga komentong ibinabato sa kanila, naramdaman ni Kim na ito ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng lakas at gabay. Ang mag-asawa ay sabay na nagbigay ng suporta sa isa't isa at nagpapatunay na ang kanilang pagmamahalan ay matibay sa anumang unos. Sila ay naghahanap ng distansya mula sa mga ibinabato ng kanilang mga haters at sa mga negatibong enerhiya na nakapaligid sa kanila. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas lalong nakikita ng publiko kung gaano kahalaga si Paolo sa buhay ni Kim. Si Paolo ay palaging to the rescue, handang sumuporta at magbigay ng sandalan sa anumang problemang kinakaharap ni Kim. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang base sa glamour ng showbiz kundi sa tunay na pagmamahalan at pag-uunawaan. Sa bawat hamon, lalo silang nagiging matatag, isang ihintlo ng tunay na pag-ibig sa gitna ng kaguluhan. Ang ugat ng problema ay umiikot sa isyu laban kay Lakam, isang isyu na patuloy na umaapaw sa social media at sa mga balita. Hindi masisisi ang taong bayan sa kanilang matinding galit. Ayon sa mga ulat at komento, maraming nawala sa actors dahil sa mga aksyon ni Lakam. Ang taong bayan ay labis na nagagalit dahil pakiramdam nila ay sinayang lang ni Lakam ang kabutihan at pag-asa na ibinigay ni Kim. Si Kim, ayon sa mga taong nakakilala sa kanya at sa mga sumusuporta, ay isang bihirang uri ng kapatid, isang taong hindi makasarili. Pinili niyang magsakripisyo na unahin ang kapakanan ng lahat upang mapabuti ang kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit masakit sa publiko ang nakitang pagtataksil. Ngunit ang mga taong bulag sa kabutihan niya ay hindi nakita ang malalim na hangarin na ito. Ang nangyari, imbis na magpasalamat at pagnanais naman lamang ang nanaig. Ang komunidad online ay naglabas ng samut-saring komento na nagpapakita ng kanilang labis na pagkabigo at galit. Marami ang nagpahayag na si Kim ay sinasamantala at ang kabaitan ay sinagad. Ang mga komento ay nagsisilbing boses ng pagkadismaya ng mga tagahanga at ng mga simpleng mamamayan na nakakita ng kawalan ng katarungan sa nangyari. At ang karamihan na sigaw ay bigyan ng hustisya ang nangyari kay Kim. Kaya naman abangan natin ang magiging susunod na update o kabanata tungkol sa mga isyong ito. Dito lang abangan.